Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan. At ito, pag-usapan natin mga babayan, no? Ito pong panibagong ginawa na naman ni Senator Robin Padilla. Ha? Alam nyo, hindi na ako nagtataka, no, kung bakit may ganitong pasabog din. Ito nga si Senator Robin Padilla. No, hindi na bago yan sa kanila ngayon. 'Di ba mga babayan? Kung mapapansin ninyo, panay ang banat nila sa administrasyon. At isa sa nakikita nila talaga namang pupwede nilang birahin ay walang iba kundi si Yusek Claire Castro. Bakit kanyo si Yusek Claire Castro? Kasi si Yusek Claire Castro, mga babayan, ay isa sa hindi nila kayang pabagsakin. No? Napakatapang netong si Yusek Claire Castro eh. Laging supalpal sila dito eh. Diba? Talaga namang napakagaling, no? Netong si Yusek Claire Castro, mga babayan. No, lahat ng itatanong sa kanya, may naisasagot siya. No, at talagang sapul na sapul. Ngayon, dahil nga magaling itong si Yusek Claire Castro, gusto nilang siraan. Gusto nilang gawa ng issue. At hindi ko alam dito kay Senator Robin Padilla kung saan niya nakuha itong video na to. At dahil po dyan, no, nilecturan ni Tito Sen itong si Robin Padilla. Budget ang pinag-uusapan mga babayan. No, budget. Pero sa kabila ng budget ang pinag-uusapan, may oras sila para bumanat sa administrasyon at sa mga tauhan neto. Di talaga sila titigil mga babayan hanggat hindi nila nasisira, no, ang administrasyon. Hindi sila titigil hanggat hindi nila napapabagsak ang administrasyon Bongbong Marcos. Di ba? Napakagaling kasi ng ating Pangulo. Walang-wala, no, yung gusto nilang iupo. Di na tayo magtataka kasi konti na lang yung oras nila. Panoorin natin to. Basahin muna natin. No? SP Soto nilecturean si Robin sa budget deliberation ng Presidential Communications Office o PCO. Nilecturean ni Senate President Tito Soto si Senador Robin Padilla kaugnay ng inilabas nitong recording ng umano'y pakikipag-usap ng isang babaeng sinasabing si Palace Press Officer Claire Castro sa isang vlogger. Ayon kay Soto, imbis na maglabas ng mga pangalan ng walang matibay na ebidensya, mas mainam na ipadala ang audio recording sa National Bureau of Investigation para sa masusing pagsusuri. Isang hakbang na napagkasunduan ng mga senador upang matiyak ang integridad ng investigasyon. Ang problema dito, the harm is done lagi. Yun ang problema. May damage na. 'Di ba? Nakagawa na sila ng issue. So sana bago nilalabas yung mga ganitong issue, mga babayan, no, kinukumpirma muna maigi. 'Di ba? Kagaya niyan, ilalabas yung video, sasabihin si Palace Press Officer Claire Castro. Paano kung hindi? 'Di ba? So nasiraan na naman itong si Yusek Claire Castro. Yun yung masakit doon. 'Di ba? Hindi ko alam kung nag-iisip kaya to. Sayang, idol ko pa naman to no? Hindi, honestly, 'di ba? Bilang artista, maraming umiidolo diyan. Kahit kayo siguro, idolo niyo to bilang artista, no? Pero bilang senador, wala akong masasabi diyan. Panoorin muna natin tong video mga babayan Ka na naman ang dagdag. Puro palpak naman yung mga vlogger mo. Pasensya na, madam. Ginagawa naman po namin lahat yung mga script na pino-forward sa amin Sinunod naman po namin. So sinasabi, may script daw sila mga kababayan. Sino kaya itong mga vloggers na to? Sana meron din kami dyan. Bakit di namin alam yan, May bigayan pala, meron ba?
Pa-share naman. Puro nga kayo palpak eh. Puro kayo hingin ng budget, wala naman nangyayari. Ilan ba hawak mo na class A? Wala po akong hawak na class A. Puro class D lang po. 20 na troll. Oh, may class A, class D pala. Ngayon ko lang nalaman na mga vloggers pala, may mga class na rin ngayon, mga kababayan. Masaklap na ito, may hawak pa siyang troll. Ha? Ewan ko ha, pero nakikita ko, mas maraming troll sa kabila eh, sa kabilang parlor. Sino din yan? Yung grupo po ni Madarahog, kasama sila Rosalinda at taga Bukid. Oh, tragis na yan, mga vlogger taga-Bukid. Alam mo, honestly kung ako kay Yusek Claire Castro, hindi naman siya baguhan sa pagbablog, mga babayan. Diba? Kung ako nasa upuan o nasa posisyon ni Yusek Claire Castro at ito, yung pinag-uusapan tungkol sa vlogger, hindi ako kukuha ng mga, ng mga taga-Bukid. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi niyang taga-Bukid, mga babayan. Pero ako, kunin ko talaga, yun talagang mga matitindi bubanat. Diba? Bakit ako kukuha ng vlogger na babudgetan kuno netong sinasabi dito di umano sa video na binabudgetan daw na wala naman palang silbi. Diba? Kung ako kay Yusek Claire, hindi ako kukuha ng ganong vlogger eh. Ako sa totoo lang, matagal na ako sa administrasyon, PBBM vloggers. No? Lagi ko sinasabi, pag tama, pag mali. Di ba? Pero wala man ako nakikitang mali sa ginagawa ng administrasyon, lalo na sa paglaban sa korupsyon. Di ba? So ako, matagal na. No? Pag tumatakbo pa lang si PBBM no? BBM vlogger na ako Oh. Eto mga to, baka mga bagong sulpot lang to. Baka sinasabi di umano dito. Ha? Tapos ang titigas ng mukha, humingi ng budget. Pahingi naman. Tuloy natin. Yan ba yung matandang mukhang gorilla na puro live ang pinagagawa? Yes po, madam. Sila din po yung humingi ng dagdag sa budget nila weekly. Talagang kamusta kami magdadagdag. Puro naman walang kwentang ginagawa ng mga yan. At puro kayo kabubuhan sa totoo lang. Puro kayo. Si Yusek Claire, hindi naman si Yusek Claire yan. Si Yusek Claire ba yan? Hindi naman boses ni Yusek Claire yan. Ano naman yan? Dating nga natin. Ka na naman ng dagdag. Puro palpak naman yung mga vlogger mo. Hindi naman ganyan din magsalita si Yusek Claire. Diba? Gusto niyo marinig magsalita si Yusek Claire? Mamaya paparinig ko sa inyo. Ang labo, ang layo na ito, mga babayan. Pasensya na, madam. Ginagawa naman po namin lahat yung mga script na pino-forward sa amin Sinunod naman po namin. Ay, kung sino ka man. Obvious na obvious yung script ninyo. Scripted. Kayo yung scripted. Scripted yung pagsira ninyo, no, kay Yusek Claire Castro. No? Alatang-alata na scripted kayo. Wag kami. Wag kami, iba na lang ang gagawin nyo. Puro nga kayo palpak Puro kayo hingin ng budget, wala naman nangyayari. Ilan ba hawak mo na class A? Wala po akong hawak na class A. May nag-uusap na, may background pa na may laughing narinig niyo yun? Naman po namin. Puro nga kayo palpak Puro kayo di ba? May laughing pa. So, ibig sabihin, edited na to. Itong video na to. Di ba? Edited na to, mga babayan. Ang budget, wala naman nangyayari. Ilan ba hawak mo na class A? Wala po akong hawak na class A. Puro class D lang po. 20 na troll. Sino din yan? Sa amin, may troll pa daw no? Yung grupo po ni Madarahog, kasama sila Rosalinda at taga Bukid. Yan ba yung matandang mukhang gorilla na puro live ang pinagagawa? Yes po, madam. Sila din. Ay, sino ba yung vlogger, mga vlogger na bibiyan ng mga gorilla dyan?
Yun po yung humingi ng dagdag sa budget nila weekly. Talagang Hindi na kamusta. kami magdadagdag. Puro naman walang kwentang ginagawa ng mga yan. At puro kayo kabubuhan sa totoo lang. Puro kayo palpak. Ang sakit na magsalita, madam. Masakit ba? O masakit na ang bulsa Eh, niyo? sa totoo lang, nag-aabono na nga ako sa Wala akong pera. Dahil sa kahingi nito si Madarao. Wala akong pakialam at problema mo yan. Napakabobo ng mga kinuha mo. Ay, nagsasawa na rin po ako, madam. Ganito na lang. I resign. Starting today. And remind lang po kita, record din to pag-uusap natin. Shit! Pinatayan ako. Ayon po sa mga... Pwede niyo pong sabihin hindi sa inyo galing ito, ah. Opo. Hindi ko po sinasabing sa inyo galing ito. Opo. Ang sinasabi lang po nila, ito daw po ay boses ng USEC. Oh. Totoo lamang po ba? Sino po ba ito? Oh, eh, kahit siya mismo, hindi niya alam eh. Diba? Yun ang problema kay Senator Robin dito. Sablay siya rito, mapapahiya siya rito, mga babayan. No? Mapapahiya si Robin dito. Diba? Nagbuka siyang obob dito. Nagbuka siyang 80-80 rito, mga babayan. Inilabas niya yung video na hindi niya alam kung sino talaga yun. Anong klase yun, Senator Robin? Bakit ganun? Labo. I have no idea. I was about to ask you, Opo. who is it supposed to be? Can you please state on the record? Ang sabi Diba? Ano sabi? po nila, ito daw po ay voice recording ni USEC Claire Castro. Sabi po nila, yan daw ay voice recording ni Yusek Claire Castro. So, hindi siya sigurado. Kung kay Yusek Claire Castro nga yung video na yon. At yung audio na yon, mga babayan, yung boses. Hindi sigurado si Senator Robin. Di ba? Na daw siya po ay may kausap ng mga vlogger. So hindi po, sa inyo po hindi galing sa kanya. Opo. Instead of naming somebody that we're not sure of, why don't we send it to the NBI for voice print? Di ba? Imbis Tama yung kay Tito Sen. Nagbabanggit kayo ng pangalan na hindi ninyo sigurado. No? Hindi niya sigurado kung si Yusek Claire talaga yun eh. Alam niyo naman siguro boses ni Yusek Claire. Di ba? Oh. Isa nang Yes, mula tayo, it- nagbabagit tayo ng pangalan. Because I Mentioning cannot- the name of Yusek or Attorney Castro. It's unfair for her. I-print nyo na lang sa voice print na lang sa NBI. Para I agree with hindi that. tayo masabi sa mga ganyang mga Oh. balitaan. Because Diba? I will give you an advice from Denzel Washington. Sabi niya, if you don't listen to the news, you're uninformed. If you listen to the news, you're misinformed. Ay, ganun lang. But Mr. President, I would just like to correct that. When I was in the news, it was the correct information. I worked very hard to validate all the news that I did, at least during my time. But regarding the request of Your Honor, Senator Padilla, I would not be in a position to ascertain the authenticity of the voice, and I would recommend the suggestion of the Senate President to please give that tape recording to the NBI for authenticity. Di ba? Ganun naman ang Oh, eto pakinggan natin yan mga babayan Ito ang boses ni Yusek Claire Castro. Pakinggan ninyo. Ang layo. Oh. For the satisfaction of Senator Robin Padilla, hindi po ako ang nasa video. Oh, balikan natin to. ganun naman ang dagdag. Puro palpak naman yung mga vlogger mo. Nagsasalita rito parang Bisaya eh. No, I mean yung hindi ko inano yung mga Bisaya, yung accent niya. No, may accent na pagka-Bisaya, mga babayan. No, yun yung accent niya rito. No, pero papakinggan niyo yung salita ni Yusek Claire Castro, malayong-malayo. Video clip. Dahil sa ating pagkakaalam, itong video na to ay lumabas na noon pa. At ibang muka ang Oh. pinapakitang
binabanggit na madam. Nako! Hindi nga po ito kinover. Oh, nako! Ha? Ibang mukha pala yan. Robin! Sinasabi ko sa'yo eh. Oh, basag ka agad kay Yossi Claire. Durog. Oh, Ng mainstream media. oh. Pakinggan ulit For natin the ha. satisfaction of Senator Robin Padilla, hindi po ako ang nasa video clip. Dahil sa ating pagkakaalam, itong video na to ay lumabas na noon pa. At ibang muka ang pinapakitang binabanggit na madam. Hindi nga po ito kinover ng mainstream media. Dahil lumalabas, ayaw nila maging lihitimong balita ito nang hindi naman nila alam ang source. So, I deny that the person, or kung sino man sa dalawa doon, na it's I who was talking to a certain vlogger. Now, si Senator Robin ay nagpapanukala ng anti-troll farm bill. Maganda ang kanyang adhikain, maganda ang kanyang pinapanukalang batas, troll farm for fake news. Sana maging modelo din po si Senator Robin. Modelo na hindi magpapagamit o magpapabiktima sa troll farm na nagpapakalat ng fake news. Sabi nga po ni Senator Loren kahapon, you should know first your source. Tama. Ano kasi mga babayan eh, gusto niyang palabasin ni Senator Robin Padilla dito base doon sa kanyang inilabas. Parang analysis ko lang. No? Parang ang gustong palabasin dito ni Senator Robin, o sabi natin ang gustong malaman dito ni Senator Robin, eh kung meron bang troll farm ang Malacanang. O kasangkot ba sa troll farm itong si Jose Claire Castro? At siyang parang humahawak ng mga troll farm. Oh. Ha? Since dininay niyo po na kayo, ma'am, may balak po ba kayong gawing legal na aksyon regarding dito sa audio clip? Hindi nga po natin alam kung saan ang galing. Mas maganda po itanong niyo po sana kay Senator Robin, saan niya po ba nakuha ito? Nakuha. Tama. Anong source ito galing? Sa ating pagkakaalam, hindi ito galing sa mainstream. Kung galing ito sa mga troll, obligasyon niya pong magsabi kung saan yung source. Diba? Yun yung sinasabi natin. Dapat alamin ni Senator Robin kung saan galing yung video na yan. Diba? Yun ang problema dito. Oh. Ito pa, dagdag natin to. Ha? Alin ba rito maganda? Sige, labasan natin lahat to, mga babayan, ha? Oh. Para sagutin itong kabi-kabilang issue, makakausap natin ngayon si Palace Press Officer Claire Castro. Magandang gabi sa inyo, Yusek Castro. Magandang gabi sa iyo, Corina, at sa lahat na nanonood sa inyong programa. Thank you for your time. Una po, itong audio clip ninyo daw at umano'y troll farm ng gobyerno. Okay, yung una muna na, boses po ba ninyo ang naroon sa ipinresinta ni Senator Robin Padilla? Halatang hindi. Definitely, yung ibinigay niya na detalye doon, fake news yun. So, Ibang-iba, layo ng boses ni Jose Claire. Sa totoo lang, mga babayan. Mga didilis lang maniniwala dyan. Oh, sila lang maniniwala dyan. siya ang nagsusulong ng anti-troll farm na gumagawa ng fake news, dapat siya mismo ang maging modelo. Hindi siya dapat maging kasangkapan sa pagpapalabas ng fake news. So, unang-una sinabi nila. So, dapat malaman natin sinong nila. Sino nagsabi sa kanya na yan daw, di umano, ay audio clip na nandoon ako. Or ako yung isa sa mga tao na nagsasalita dyan. So, dapat malaman natin sino nagsabi sa kanya. Pangalawa, sino ba yung source niya? Hindi ba tama. dapat na-vet muna ito bago yan nilabas sa Senado? So, doon pa lang dapat maging responsable ang isang tao, lalong-lalo ng isang senador, lalong-lalo na rin kung fake news yung ipapalabas or misinformation. Kasi makakasira talaga yan sa ibang tao. Tama. Tama. So, your Yun yung sinasabi ko, the harm is done doon sa ginawa ni Senator Robin. No? May damage na. Na nagawa doon sa tao kay Jose Claire.
dapat kinonfirm muna ni Senator Robin. Di ba? President, na kapag ito po ay ipinresinta sa NBI for, I don't know, audio imprint, sabi po ni SP Soto, na hindi, nalalabas po ito spliced lamang. Hmm. Hindi Tama. siya spliced. Hindi ako yun. Edited yun. Kahit Okay. spliced, hindi ako yan. So definitely, malakas ang loob ko. So baka mahiya sila kasi mali yung ibinigay nilang info. Okay. Yung pagkakaroon naman po ng troll farm, tama po ba yun na sinabi rin ni SP Soto in defense of the President na ito po'y biro lang na sa isang kampanya, ang sabi ni PBBM dati ay mayroon din daw siyang troll farm. Sa amin ngayon, wala po talaga kasing troll farm. Kung nasabi po yan ni SP Tito na dyan talaga for a fact ay alam niya na nagbibiro ang Pangulo. So yun na po ang ibig sabihin niyan. Hindi po kami nag-hire ng anuman, sino man. Ang mga tumutulong at sumusuporta, talaga lang pong mahal ang Pangulo. Okay. So, isusunod-sunod ko na po, hindi sila magkakarelasyon yung mga tanong natin. Si dating MECO Chair, Silvestre Bello naman, isiniwalat po ang dahilan kung bakit daw siya natanggal sa pwesto. Kasi po daw, tinanggihan daw niya yung alok ng Pangulo na 1 billion pesos para siya'y tumakbo sa Davao. Wala pong katotohanan. Kasinungalingan. So, ito po ay kailangan niyang patunayan kung sakali. Dahil salita lamang po ito. Opo, patunayan nila po yan dahil ito na po ay mga desperadong galawan ng mga magkakaalyado para sirain ang Pangulo. Hindi po yan totoo. Okay. Yung kahandaan naman po ni VP Sara daw na palitan si PBBM. Kaya nga tanong ko kanina sa press briefing, handa ba ang Pilipinas sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Sa napaka uncalled for, or it is not really acceptable for a vice president to anticipate the resignation or removal of the president from his position. Lalo na sila pa yung nananawagan na bumaba ang Pangulo sa pwesto. Makikita nyo kung ano ba talaga yung pinaplano nila. Kasi nga sa isip na nila handang-handa sila. So, alam na natin, itong political destabilization, yan po talaga yung balak nila. So, you think it is part of destabilization? And she qualified na kaya lang daw po niya nasabi yun kasi siya nga naman ang next in line as VP. Pero siya po yung nananawagan na mababa ang Pangulo. So, anong iisipin ng karamihan? Nakakapagdulot po ito ng uncertainty, crisis sa bansa natin. Hindi magandang ipinapakita na ang Vice Presidente ay handang palitan agad ang Pangulo kahit wala pa sa oras. Finally po, yung latest video ni Saldico na sabi po'y panghuli na talaga. Kung saan idinawit na po ang buong Marcos family kasi kasama na ngayon po si First Lady Lisa. Unang-una, sabi nga po natin, ang hirap pong sagutin agad lahat yan. Lahat po yan pinasinungalingan na. Pero tuwing mapapasinungalingan po natin at nakikita mga inconsistencies sa mga sinasabi niya, maliban sa kanyang hairstyles, paiba-iba ang kanyang hairdo, paiba-iba ang kanyang itsura, parang ganun din paiba-iba ang kanyang kwento. So kapag natapos niya na po talaga yan, saka po natin titignan at paano natin mapapasinungalingan lahat. Pero sa ngayon po, in general, lahat po yan ay kasinungalingan. At desidido po talaga si Pangulong BBM na siya po ay mapabalik dito sa Pilipinas. Opo. Kasi yun naman din po ang pangako ng Pangulo sa taumbayan. Lahat na maaaring sangkot ay dapat na managot. Una po, kahit po sinabi natin na may kaso naman po si Saldico, hindi naman po lahat yan agad na guilty. Ang magkakapagsabi lang po yan ay korte. Pero still, sa mga evidence na naisasabit ngayon, kaya po ito na isang basa sa Sandigan, ibig sabihin ay may mga probable cause na maaari sila ay dapat na makasuhan. So, sa korte na naman po nila harapin at patunayan nila kung sila ay guilty o hindi. Maraming salamat. Alright, so yung mga kababayan, So, sa ibang video natin, abangan po ninyo sa mga next video natin. Marami tayong pag-uusapan, mga kababayan. Alright, so muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV.